Catriona Gray, nagsalita na shock sa roster ng top 5. Hello Cruellas! Mabuhay! This is Gisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kumusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gisel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At yun na nga ang ating pag-uusapan. Nagsalita na itong si Catriona Gray. Pagdating niya sa Pilipinas, na-shock daw siya sa kanyang top 5 ng bonggang-bongga. Lalong-lalo siyang na-shock ng top 12 kasi nga nagbibihis daw siya tapos pagbalik niya wala na si Philippines sa top 12. Nakakaloka! At syempre, inamin naman ni Catriona na nagulat talaga siya sa roster ng top 5 at saka sa mga nakapasok sa top 5. O, kagaya ng pusa, hindi makamove on. Inyaw ng inyaw ng bonggang-bongga. So, sabi niya medyo nagulat din ako dahil dahil sa landing of the top 5. I had different predictions. Siyempre, magkakaiba naman, hindi naman siya ang judges kasi. So, kahit na host siya doon, hindi naman niya hawak ang mga pangyayari. I put a lot of weight on the Q&A. Oh, ganun talaga si Catriona. That's the kind of judge that I would be if ever set as a judge. Sabi niya, kung siya lang, hindi nga siya. I don't know the criteria of Miss Universe actually because I have never sat as a judge yet. Oo, hindi pa niya alam talaga. Kumbaga, yung mga nakakaalam lang ng mga criteria ay yung mga Pilipino na mag-judge. Sila Michael Cinco, sila Pia, sila Manny Pacquiao, Lea Salonga, Rachel Singson. Sino pa ba yung mga Marian Rivera? Yun lang yung mga Pilipino na nakakaalam ng criteria pero hindi nila pwede, si Kulidesma yan, pero hindi nila pwede isiliwalat yan kasi parang may kontrata yata yan na hindi pwede sabihin yung criteria for judging. Ganon. That's why. So, ayun sabi ni Catriona, hindi naman siya nakapag-judge so wala siyang karapatan para husgahan yung mga judges kung ano ang pagpili. But I think Denmark would do an incredible job as a new Miss Universe. Oh, ayun ang sabi ni wag na kayong iksosera kay Denmark kasi alam niya sa sarili niyang magbonggang-bongga naman talagang maging Miss Universe si Denmark. Pero from the point of view of previous Miss Universe queen, who should the Philippines next? Ayan, ito yung nakakaloka. Kasi tinanong siya ng mga reporter, ng mga media, kung sino ang susunod na ipapadala. Kumbaga, kung ano yung dapat ipadala ng Pilipinas sa Miss Universe. Ang sabi ng Queen Cat natin, ng bonggang-bongga, I think someone who really wants it. Diba? Meron kasing pinilit lang ng pamilya. Pinilit ng nanay, pinilit ng manager, pinilit ng tao. Bravo, Catriona. Amazing. Dapat yung talagang gusto niya, hindi yung pinilit ni nanay, hindi pinilit ni best friend, pinilit ni National Director. Charot lang. Okay, pinilit ng mga kaibigang akala niya pang Miss Universe siya. Tapos sabi pa niya na parang I love seeing girls with giggle factor. Diva! Charot lang. Gusto daw makita ni Catriona yung gigigil siya sa corona ng bonggang-bongga. Hindi ko na magsalita. Papaimbornal na naman ako neto. Charot lang. And I love to see consistency. Gusto daw ni Catriona na makakita ng consistent na mga girls na ipapadala natin sa Miss Universe. Ganda ko dito. Ang kinis ko po. Charot lang.
Nakakaloka. I know people would have different opinion. Oo, magkakaiba kasi tayo ng mga opinion. Iba opinion ko, iba opinion niya, iba opinion nito. O mga ganyan mga pag-eksena. Pero para sa akin, like as soon as you step out of the door, at any given day, you given 110 percent talaga. Oo, totoo yan. Hindi pwede na dito ka lang 110 tapos dito 90 lang muna, tapos dito 80 lang muna, tapos dito 50 lang muna, 'di ba? Ang dami sigurong eksena doon sa baba kasi pumupukpok lang sila, 'di ba? So talagang sabi ni Kat, ng Queen Cat natin, 110% talaga sa lahat ng eksena. Pag lumabas ka sa pinto, aura agad ng ganong eksena. Tapos ayun, tapos tinanong din siya kung naniniwala talaga daw siya sa know when to pick strategy. Sabi ni Kat, sabi to ni Kat ha, hindi sabi ko. Sabi ni Kat, I mean the only thing that I would understand that approach and I've applied it in mine. For me example, yung slow mo turn ko. I previewed in the preliminary na I never use it in any ganaps. That's preliminary na kasi at syempre gusto ko. Yun, syempre, know when to pick. Totoo naman yun. Mag-slow mo walk ka doon pag, ano ba tawag doon? Kumbaga, uma-agree din naman si Kat sa know when to pick. Kasi, alam nga, halimbawa, pagdating niya sa airport, mag-slow mo walk na, eh di nakita na, di ba? So, tatantyahin mo rin kung saan mo gagawin yung slow-mo mo. Tatantyahin mo naman kung saan mo i-eksenahan. Kasi naniniwala talaga siya. Kasi hindi naman all the time. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi mo ibigay yung 100% mo. Parang ganun lang yun siya na papasok sa semis na agad. It's okay naman if it comes out ulit in the finals. Oo, totoo yun. Halimbawa, nagawa mo na yung slow mo sa prelims, so hindi mo nang gawin ulit sa finals eh. Ang bonggang-bongga. Kahit na hindi na ganun impactful masyado, at least nagawa mo na at alam mo na ikaw na ang nakapag doon, ng bonggang-bongga. Ikaw na yung nakagawa ng slow-mo walk na yun, ng slow-mo turn pala. Ano bang slow-mo walk? Okay na, ayun na ba? Pero you can pick and choose a little Easter egg siguro. Ay, may mga pa Easter eggs pa siya siguro. A little surprise. Pero when it comes to how to carry yourself, when you show like your cards, how I speak, what I stand for me, dapat everyday yon. Ayun. Totoo yun. Totoo yun. Totoo naman ng know when to pick. Totoo yun, totoo lang. Kasi hindi mo pwedeng umiksena ka dito tapos doon wala ka ng gagawin. Kumbaga, dahan-dahan lang, kalma lang. Naniniwala din naman talaga ako sa know when to pick. Kasi even yung ibang mga queens natin ay ganun din naman talaga yung ginagawa. Para hindi ka makita kaagad ng kalaban, ganyan pala yung ginagawa mo. Kakabog ka dyan, ha? Eksinahan kita. Mas mabuti na yung kalaban mo, hindi alam ang strategy, ganon. So, kailangang nasa mindset mo. Pero every time na lumabas ka, kailangan sabi niya, 110% naman talaga dapat with conviction. With conviction, she said, the next candidate should have the giggle factor right from the very beginning. Yes, I agree. Yung hindi ka makikitaan ng weak ka, o hindi ka makikitaan ng hindi mo want yung crown, hindi ka makikitaan na kailangan talaga gigil na ka talaga sa corona, pero kalmahan mo lang, pasabog dito, ibahin mo rin dito para ganun talaga. Siguro kasi ganun yung strategy na, bongga. Kasi job interview, sabi niya, kasi job interview everyday, halos you never know who's watching. Para sa akin, better lang consistent. Ayun. Ang kailangan din talaga. So, totoo lang, magiging consistent ka lang, tapos bombahan mo dito, bombahan mo dito. But everyday consistent. Hindi kayong bukas, ay ngayon, bongga ka, bukas, kalma. Tapos susunod na araw, bongga ulit. Tapos susunod, bongga na, kalma. Siguro consistent. Totoo yung consistency is the key talaga para to success.
nakakaloka. Ayan ang sabi ng ating queen, Catriona Gray. So, alam nyo na ha, ng bonggang-bongga, kailangan talaga yung ano ba tawag dito? Someone who really wants it. Yung gusto mo ha, yung ikaw mismo sa sarili mo na gusto mong manalo sa Miss Universe, hindi yung pinilit ka ng mga olipores mo at mga demonyo sa paligid mo. And consistency sa ginagawa. Tapos yung know when to pick kasi is talagang kailangan yun. Hindi pwedeng aariba ka ng aariba. Pero ayan, siguro ganun yung strategy ni Kat ng bonggang-bongga, consistent lang siya at gustong-gusto niya talaga yung corona. That's why minamifest sa sarili niya kaya nagkaka-corona siya. Diba? Sana ay masundan na ang Miss Universe ng Pilipinas no para tumigil na yung Pilipinas kakakasa cooking show. Ayan guys, ang ating Queen Catriona nagsalita na tungkol sa Miss Universe 2024. Sana behave na kayo ha kasi siya behave naman, masayang-masaya naman siya sa resulta. O yan, maraming salamat and this has been Gaisel Ortega. Paalam!